Magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. Tayo pong muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ang sabi po dito ay ang buhay ng isang Kristiyano. Tatandaan po natin mga magulang ko at mga kapatid, tayo po ay nabubuhay o namumuhay bilang isang tao na may takot sa Diyos. Bilang isang tao na may Diyos at isang Kristiyano. Dahil po, ang taong namumuhay ng walang takot sa Diyos ay wala pong ganda ang takbo ng kanyang buhay. Bagaman po at nasa kanya na ang lahat ng bagay, pagpalagay natin siya ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, pero pag siya po ay walang Diyos sa kanyang sarili, lagi pong may kulang. Ano po? Sapagkat ang Diyos lamang po ang kasapatan ng ating buhay. Kaya nga po kahit mahirap ang buhay, tandaan po natin, kailangan po nating magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Bagamat minsan ay may problema, may pagsubok, nakakaranas po tayo ng kahirapan, ng kawalan, nagkakaroon ng sakit at karamdaman, yan po ay bahagi lamang ng ating buhay sa mundong ito. Dahil tayo po ay nasa katawang lupa pa. Kaya wala pong hindi pwedeng hindi magkakasakit sa mundong ito. Dahil habang tayo umiidad, humihina po ang ating katawan at tayo po ay talaga nakakaranas paminsan-minsan ng karamdaman. So bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay nabubuhay bilang isang Kristiyano. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, Kabanata 12, talatang 1, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi po dito ni Apostol Pablo ay kailangan daw po ang ating sarili ay ihandog po natin sa Panginoon. Ialay daw po natin yung ating sarili sa Diyos. Ibig sabihin, mamuhay po tayo na laging may pagkatakot sa Panginoon. Yung nabubuhay po at namumuhay bilang isang Kristiyano may takot sa Diyos, umaga nananalangin po yan. Pagkagising, bago kumain, bago matulog, bago magtrabaho, anuman ang kanyang ginagawa, siya po ay marunong manalangin. Dahil tayo po ay anak ng Diyos. At pag may mga biyayang dumarating sa ating buhay, tayo po ay marunong magpasalamat sa ating Panginoon. Bakit? Dahil tayo nga po ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay mga Kristiyano. Yan po ay bahagi ng ating buhay paglilingkod sa Panginoon. Ang laging magpasalamat sa Panginoon, anuman po yung sitwasyon ng ating buhay. Kahit may problema minsan, kahit po minsan ay may kahirapan tayo dinaranas, may sakit, magpasalamat ka po sa ating Panginoon. Sapagkat ang pagpapasalamat sa Diyos ay wala pong pinipiling panahon. Ano po? Kaya nga po sabi sa Biblia, magpasalamat tayong lagi sa Panginoon. Ihandog daw po natin ang ating sarili bilang kalugod-lugod at karapat-dapat po sa paningin ng ating Diyos. Wala naman pong perfectong tao. Kahit sabing Kristiyano, lahat po tayo ay nagkakamali. Ang dapat lamang natin gawin, sikapin po natin na maging karapat-dapat po tayo sa paningin ng Diyos. Kahit nagkakamali minsan ay humihingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. At nagpapatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Ito po ang pinakamahalagang bagay sa isang Kristiyano. Kahit napupunong-puno ng problema, kahit na po tayo dumaranas ng kahirapan, nagkakasakit, ano po, ang mahalaga ay nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang buhay ng isang Kristiyano ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po dapat tayo umaayaw at sumusuko sa mga problema. Bakit? Dahil ang mga anak ng Diyos ay dapat nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kapag tayo po'y umalis sa paglilingkod sa Diyos,
lalo po tayong hindi magiging maayos ang takbo ng pamumuhay natin. Pansinin niyo po, di ba? Nakakita ba kayo ng matagal ng Kristiyano? Tapos umayaw pa sa paglilingkod sa Diyos? Nakikita niyo po ang takbo ng kanilang pamumuhay. Di ba? Lalong hindi gumaganda. Lalong pumapangit ang takbo ng pamumuhay. Nagiging makunat ang takbo ng buhay. Minamalas. Bakit? Ay wala na sa Diyos eh. Di ba? Baka akala nila, porque may pera na sila, swerte na sila. Ang swerte, lagi may katapat na malas. Kaya ako, ayaw kong tamaan ng swerte. Dahil pag tinamaan ako ng swerte at wala ng swerte, malas na ang tatama na kasunod niyan. Dapat tayo ay tamaan ng pagpapala ng Diyos. Para walang katapat na malas. Laging biyaya ang nasa atin. At kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, lagi kang tatamaan at hahabulin ka ng pagpapala. Bakit? Ang Diyos ay bukal ng pagpapala. Kahit hindi nila maunawaan minsan bakit ka pinagpapala ng Diyos, alam mo sa iyong sarili kasi ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Pag may blessing sa iyong dumating, hindi ka na magtataka. Bakit? Pangako ng Diyos yan. Pagpapalain ng Diyos ang kanyang mga anak. Di ba minsan nararanasan natin, nagugulat tayo minsan, hindi natin maisip. Bakit nangyari? Ano po? Bakit may biyaya? Ang dahilan po niyan, galing po yan sa ating Panginoon. At alam po ng Diyos ang kailangan mo. Alam ng Diyos ang kailangan natin. Ang dapat lamang ay magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. So bilang isang Kristiyano at namumuhay na may takot sa Diyos, namumuhay na may pananampalataya, naglilingkod sa Diyos, sikapin po natin na tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano karami ang problema, kahit gaano kabigat ang problema, sikapin po natin na tayo ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag po tayong makikigaya sa mga taong walang takot sa Diyos. Akala nila masaya. Akala lang nila. Yan mga kantang maling akala. Ano po? Pero ang totoo niyan, ang tunay na kasiyahan, yung tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Kahit na po hindi tayo mayaman, basta tayo naglilingkod sa Panginoon, may kasapatan. Di po ba? At ang Diyos po naman ay hindi nagkukulang at hindi ka po pagkukulangin ng Diyos. Once na ikaw ay naglingkod sa Panginoon, sagot ng Diyos ang bawat kailangan mo sa iyong buhay. Kaya ang dapat gawin, magpatuloy at magpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos, magtiis sa problema, magtiyagang maglingkod sa Diyos. Ano po, gaano man kabigat ang problema, pagtiisan mo, dahil ang magtiis hanggang wakas, yun ang maliligtas. Sabi sa Biblia, ang ating mamanahin ay langit na bayan, walang hanggang kasiyahan, kaya daranas ka talaga tayo sa matinding pagsubok. Ngunit ang magwagi, yun po ang may gantimpala sa ating Panginoon. Kaya wag po tayo magtataka kung may mabibigat na problema dahil iyan po ay bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon.